Ka-Express, Kai Soto at Gilas reunion. Eto na ang reunion na matagal nang hinihintay ng mga Pinoy pero kailangang malinaw. Hanggang July 17, wala pang official na final roster na nagkumpirma na lalaro si Kai laban sa Jordan at Iran. Gayunpaman, mas lumalakas ang panawagan para sa kanyang pagbabalik matapos ang magkakasunod na pagkatalo ng Gilas sa New Zealand at Australia. Sa August 28, haharap ang Gilas sa Jordan sa Mawa Arena bago ang laban sa Iran sa August 30. Nasa ikalimang pwesto ngayon ang Gilas sa Group E na may 2-4 record, habang parehong 5-1 ang Iran at Jordan. Dala rin sa second round ang lahat ng resulta sa first round, kaya wala ng malaking allowance para sa mabagal na simula. Dito mapupunta sa ilalim ng microscope si Coach Tim Cone. Hindi sapat na sabihing bata ang lineup o kulang sa preparation matapos ang 106-102 double overtime loss sa New Zealand. Bumagsak ang Gilas sa Australia 92-49. Inamin ni Coach Tim na nahirapan ang kanyang front guard sa pressure, habang sinabi rin niyang nawala ng puso ang kupunan nang muling lumaki ang lamang sa third quarter. Kung babalik si Kai, hindi niya mag-isang malulutas ang lahat, pero ang kanyang size, rim protection, rebounding at interior presence ay maaring magbigay kay Coach Tim ng mas malinaw na defensive identity. Ang Jordan at Iran ang eksaktong klase ng physical opponents na susukat kung handa ba talaga ang Gilas para sa World Cup road at kung kailangan ng baguhin ang rotation, playmaking at sistema. Ang malaking kwento ngayon ay hindi lamang kung babalik si Kai. Ang mas mabigat na tanong ay kung paano gagamitin ni Coach Tim ang posibleng reunion para ayusin ang mga problemang lumabas sa huling window. Unang-una, kailangang tingnan ang tunay na posisyon ng Gilas. Officially, nasa 5th place ang Gilas sa Group A na may 2-4 record at 8 standings point. Nasa unahan ang Australia na 6-0, kasunod ang Iran at Jordan na parang 5-1 at New Zealand na 4-2. Kampantay ng Pilipinas ang Syria sa 2-4. Dahil carried over ang first round results, hindi nagre-reset sa 0 ang Gilas pagdating sa second round. Ang back-to-back home game sa August ay agad na may qualification pressure. Sa August 28 at 8:30 p.m., haharap ang Gilas sa Jordan sa Mawa Arena. 2 araw pagkatapos, August 30 at 8 p.m., Iran naman ang kalaban. Ang home court advantage ay mahalaga, pero hindi nito automatikong binubura ang lamang ng dalawang West Asian teams sa standings at sa kasalukuyang form. Mismong FIBA ang naglista sa Jordan versus Philippines at Philippines versus Iran bilang dalawa sa must-see matchup ng second round. Mataas ang Jordan dahil sa 5-1 campaign nito sa pag-usbong ng star guard na si Jalen Harris at sa young core na mahusay ang takbo. Sa official tournament comparison, ang Jordan ay nag-average ng 85 points, 45.5 rebounds at 21.5 assists, kumpara sa 77.5 points, 47.2 rebounds at 20.2 assists ng Pilipinas. Mas malaking warning ang efficiency, 59.2% ang Jordan sa 2 points field goals, habang 48.5% ang Gilas. So ibig sabihin, hindi pwedeng basta umasa ang Gilas sa crowd at emotional energy. Kailangang putulin ang downhill attacks ng Jordan, pigilan ang early offense at huwag hayaang makakuha ng komportableng touches ang kanilang guards sa gitna. Dito magiging mahalaga ang isang legitimate backline defender. Kapag nalusutan ang perimeter defense, ang presensya ng isang 7'3 center tulad ni Kai ay maaring magbago ng shot selection ng kalaban kahit hindi niya actual na mablock ang bawat tira. Yan ang elementong nawala sa Oceania window. Nagpakita ang Young Gilas ng tapang kontra New Zealand at umabot pa sa double overtime bago matalo, 106-102. Nakita ron na kaya ng Pilipinas makipagsabayan sa pace, physicality at late game pressure. Pero pagdating physicalya, bumagsak ang execution, nanalo ang Boomers 92-49 at nagtapos ang Gilas sa first round na puro pagkatalo laban sa Australia at New Zealand. Ang dalawang panalo lamang nito ay laban sa eliminated Guam. Inamin ni Coach Tim pagkatapos ng Australia game na nahirapan sa pressure ang mga point guards. Nakagawa rin ang Gilas ng 19 turnovers at sinabi ng coach na tila nawala ng loob ang kupunan nang muling lumaki ang deficit sa simula ng third quarter. Ito ang dahilan kung bakit under the microscope ang coaching staff. Ang problema ay hindi lamang height, kasama rito ang press break, spacing, ball security, situation timing at kakayahang pigilan ang isang bad stretch bago tuluyang lumaki ang lamang. Kung makabalik si Kai, mabibigyan ni Coach Tim ng mas maraming options
pwedeng gumamit ng drop coverage labang sa ball screens. Pwedeng maging mas agresibo ang pressure ng guards dahil may rim protector sa likod. Mas mapoprotektahan din ang defensive glass. Sa offense, pwedeng maging vertical target si Kai sa pick and roll, high-low partner ng isang big man o passing hub sa elbow. Pero analysis ito, hindi garantiya. Kailangan maayos ang timing niya sa sistema, conditioning at chemistry sa guards. Mahalaga ring linawin na hindi pa official ang reunion. Nilaktawan ni Kai ang third window habang inaayos niya ang kanyang NBA-related plans at sinabi ni Coach Tim na hindi hahadlang ang Gilas sa kanyang pangarap. May mga social media reports ding nag-uugnay sa kanya sa possible USNCAA pathway at nagpakitang nagtitraining siya sa Pilipinas pero wala pang inilabas na final Gilas roster para sa Jordan at Iran Games. Kaya ang pinakamatamang framing ngayon, malakas ang posibilidad at napakalaki ng pangangailangan pero hinihintay pa rin ang formal confirmation para kay Coach Tim. Ito ang pagkakataong ipakita na ang Gilas program ay hindi nakadepende sa isang player, pero marunong gamitin ang pinakamalaking weapon kapag available. Ang reunion ay magiging mahalaga, pero ang tunay na pasusulit ay kung magiging mas organisado, mas matatag, at mas malinaw ang identity ng buong koponan. Sa laban sa Iran, mas magiging malalim ang tactical test. Historically rivalry ito na matagal nang nagpapahirap sa Pilipinas. Ayon sa FIBA, 10-2 ang lamang ng Iran sa major FIBA meetings, at ang huling panalo ng Gilas laban sa Team Melli ay noong 2015 FIBA Asia Cup. Gayunman, single-digit lamang ang pagitan ng kanilang dalawang pagkikita sa 2019 World Cup Asian Qualifiers. Kaya hindi imposibleng lumapit o manalo ang Gilas kapag tama ang execution. Ang Iran ay 5-1 at nasa second place ng Group E. Hindi ito ko pa ng madaling gulatin sa physical game. May rebounding identity sila, half-court discipline at veterans na sanay sa pressure ng Asian basketball. Tinapos nila ang first round sa ibabaw ng Group C at itinampok ng FIBA ang tuloy-tuloy na rebounding production ni Kazemi bilang isa sa kanilang pangunahing strength. Dito maaring maging pinakamalaga ang high SOTA factor, hindi lamang dahil matangkad siya. Ang tunay na value ay ang epekto niya sa geometries ng court. Kapag may target ang guards sa ibabaw ng depensa, mas mahirap mag-overplay sa passing lanes. Kapag may lob threat, kailangang umatras ang weak side defender. Kapag may shot blocker sa likod, mas pwedeng maging aggressive ang perimeter defenders. Ang mga ito ay tactical possibilities, hindi automatic results, pero nagbibigay sila kay Coach Tim ng tools na kulang sa rotation laban sa Australia. Pero may danger din sa sobrang pag-asa kay Kai kapag ginawang simpleng iba to sa big man ang offense, madaling ma-stagnate ang Gilas, kailangan pa rin ng mga guards na makalusot sa pressure, magbasa ng traps at makagawa ng tamang entry pass. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.